Hey guys, welcome to our episode for today. This is Rio Maki. Alam nyo naman, random ang ating mga contents. I do photography, I do virtual podcast, at kung ano-ano pa, bahala na sa trip natin. For today's episode, we're gonna have some fun with our friend again and again and again, Ate Michelle. At Yay! meron siyang, oh yes, at meron siyang dinamay na kanyang bagong recruit, bagong guest natin na isa siyang stranger sa akin. Anyway, I just want to have a quick introduction. Welcome to the virtual show, podcast show. Ate Grace, hi! Hello! Kamusta naman? Hello! Live from Okay Dubai. naman. Yes. Okay naman, Ilang pero years na papawisan na yung kamay. dahil ba sa init ng Dubai o dahil sa kaba? Kaba. First time lang ito, no? Pero don't worry. First time ko lang din naman to gumawa ng virtual talking about our topic for today, which is love life. I'm excited. What about you, Mitch? Ako? Hi, Ate Michelle. Welcome again. Last na to. Thank you. No, walang last na to. Baka magsawa sa akin na Walang audience last. mo. Huwag po kayo magsasawa sa akin. Pasensya Bahala na. silang magsawa. Magkasawa muna sila sa akin. Bago sa'yo. Okay, so I just want to have a little bit background about Ate Grace. So you are living in Dubai from where in the Philippines? Dito ako sa Dubai 20 years na on October. Wow. Tapos, I'm from Malabon City. Yes! Well, that's good. And si Ate Michelle, ano naman natin ang kanyang storya. So, wala natin yung siyang introduction. Wag na. Kilala na siya sa ating show. Okay. Okay, so, dahil dyan, ang topic natin for today's video is love life. Kilig-kilig match. Kung gusto nyo umiyak, kung gusto nyo kiligin, kung gusto nyo tumawa, let it go. Let it flow. Chill lang tayo dito sa ating episode. So, ang gusto kong concept siguro, umpisa natin sa dating question, and then sa relationship question, and then sa breakup question. How about that? Para merong direction kumbaga. O ito, do you believe in love at first sight or lust at first sight? Ay, wow. Tol. Ano, exam ba to? Tol, bato. Tasa. May Sagot. failing score ba dito? Love at first. Tinignan ko kasi yung asawa ko, love at first sight ba? Ay, sorry, Jane. Sorry. Nagkakilala kasi kami through chat. So, hindi kami nagkita. Pero na-build na yung mutual namin, yung MU na namin na stage. So, yung nagkita kami after mga 4 months. Oo. Kasi may na-build na kami. Tapos, So, nung nakita kayo, may love. Kumbaga may love na. May Before foundation meeting na. up. Oo. I see. Base para Ako sa din, ganun akin. din ako eh. Yeah. Kami, Oo. may chat, may 1 month-ish chat muna kami bago kami nagkita in person. Kaya may na-build Pero na. siya ba, pero siya ba ay first boyfriend or merong before? Meron before. Okay, so those experiences before, that's because we're talking about dating. Do you believe in love at first sight or it is not a thing for you? You don't believe it, Para I sa guess. akin, hindi. Hindi eh. Hindi. Oo. More on kasi, analytical kasi ako masyado. More on, Ok kasi siya. Anong Nasabi ok? tuloy. OC. Oh, okay. So, yung more sorry, on Tay. behavior side ako ng tao. Kung Okay. gwapo ka, hindi ako mai-impress. Mas doon ako sa, hindi ako sa superficial. So, I like walang dating that. sa akin,
Hindi ako, I like walang that. dating sa akin yung may abs, gwapo. Okay. Hindi ako sa Wala tall, yun. dark, and handsome. Wala talaga. More on Okay, ako okay. sa behavior kung mabait siyang tao. I like that. So you basically answered that you don't believe in love No. at first sight and you don't believe in lust at first sight. Dahil wala sa itsura, wala sa kagulupuhan. Ikaw, Ate Michelle, anong comment mo? Ako mas gusto ko yung pag nag-uusap kami mas meaningful yung Ah. Okay. friendship May muna. connect, may Oo, may chemistry, connect. may connection. Parang 1 minute pa lang kayo magkausap pero parang feeling mo 10 years na kayo magkakilala. Yung parang ganun. Oh. Haanin mo Diba? ang itsura kung hindi mo naman magustuhan yung hindi kayo mag-click. Diba? Parang Exactly. iisipin Tsaka mo next kasi- time maghihiwalay din kami nito. Parang ganun, diba? Kasi syempre sa edad natin to, titignan na natin kung yung future. Hindi lang naman one Correct. time, one go lang. Diba? Mhm. Correct. Yeah, itsura doesn't last forever. You know, ang kabataan, it fades away. That's what they say. O ito, how do you find chemistry? Can it grow over time? School. Define chemistry. Sa school. Chemistry is the science of... Sandali, i-google Naging mo scientific yan, chemistry. Wag kang ano dyan, love life kasi ang topic. Chemistry is the branch Sige of nga. science that deals with the identification of the substance of which matter is composed. Wow! Oh! Delete. Chemistry and love life. Come on. Define. What's your perspective? Chemistry. As long as meron kayong connection sa isa't isa, kahit Okay. it doesn't matter if yung age, yung race nyo, yung upbringing nyo, it doesn't matter as long as there's a connection between both of you. Connection, Para sa akin. something common, same kind of perspective, same kind of interest. Hindi naman sa lahat ng oras, pero for the most part, same values. Yes. Kumbaga, di ba? Does it grow over time and how fast you can feel it? Instant ba? Hindi, para sa akin Hindi, okay. Like, for example, with your husband, how long it took you to realize na may chemistry? A month. A month from talking, from chatting, Yes. or a month from meeting in person? Talking, chatting. Okay. Kasi mas yung chat namin para sa akin yung chatting, mas nakilala ko siya kahit hindi pa kami nagkikita. Kasi parang kausap ko talaga yung totoong, yung soul niya. How Okay. he's being honest. Okay. So, sabi ko, good soul siya. Oh! And do you do like a video call during that first Yes. month? Okay, so nagbi-video call. Siya ang nag-initiate kasi ayoko. Oh! Insecure ako sa itsura ko. Pero Okay. siya nag-i-insist. So, bago siya papasok, mag-initiate siya ng mag-video call. Okay. What about you, Ate Michelle? Yes. Ewan ko, di With ko your alam. dating life? Balikan mo, tol. You can talk about the present or you can talk about the past dating experience. Oh, kasi Yung pinakakilig mo. Yeah. yung first ko, lagi kami magkasama kasi, di ba, sa Music Min. Tapos nag-develop lang doon kasi lagi mo kasama. Ewan ko, feeling ko bata pa ako masyado nun sa larangan ng gano'n, kaya mabilis akong ma-attract. Tapos yung So, second, nasa Go on, edad. go on. Yung second ko kasi, parang katulad kay Gara, yung chat kami. Tapos Okay. ang kagandahan doon, nung nagkita kami, na-meet niya agad yung magulang ko. Tapos masyado Okay. siyang respetado. Yung talaga nagpakilala siya. Nagustuhan din siya ng magulang ko nun.
Oo. Kasi nag-meet Okay. kami sa Dubai. Tama-tama sakto. September 7 ako pumunta sa Dubai kasama ko si ate. September 7 din siya nagpunta ng Dubai. Dating ko sa Dubai, 6 o'clock. Siya dumating siya 8 o'clock. Tapos, Wow. pumili siya Wow. ng hotel dun sa tapat ng tinitirahan ng tatay ko. Doon kami, Tapos, pagdating niya, edi kasama ko si Kuya Chris para sunduin siya sa airport. Pagdating ko, nag-ano-ano muna kami, tsaka kami pumunta uli na airport, tapos sinundo siya. Tapos, Ito ba pagdating ibang niya, lahi o Pilipino? oh, ibang lahi siya. Hmm? Okay. Mm. Anong lahi? Siya ay Bitoy. Bitoy siya, Bitoy. Bitoy. What's Bitoy? British Ah, ah, ah. Filipino? Hindi, British talaga siya. Oh. Mm. Oh, Tapos, okay. ayun, nagpunta agad siya sa bahay. Tapos gusto ko yung pagiging courteous niya. Tapos, masyadong Okay. mature sa age niya. Okay. Ayun. Ano ba? I Ngayon, like the word mature. oo, gusto ko Yeah. kasi yan, basta yan. Yung huli, hindi ko alam. May time na parang mabilis na akong, siguro masyado na sa tanda ko to, kailangan tumingin na ako ng tama, di ba? So, lately, Okay. nakwento ko to sa'yo, kwento ko ba to sa'yo, tol? Nakalimutan ko. Mhm. So, meron lang Sige, akong kwento kachat. mo ulit. Hindi ko pa siya nami-meet. So, tinry ko lang yung Aha. isa sa mga app. So, kachat ko siya. Pag may Mhm. time ako, katulad ng kunwari, nasa KML ako, may time ako makipag-chat kasi naghintay lang naman kami ng customer na pumasok, di ba? So, yun, natuwa siya dahil nakakapag-chat ako. Mm. Usually, hindi ako na-chat right there and then, di ba? Tapos, Right. kinabukasan, gusto niya yata, mag-reply agad ako sa kanya, hindi pa nga kami nagkikita, nakakainis. Busy rin ako sa buhay ko. Tapos kung ano-ano na yung sinabi niya na stick to one lang daw siya, dapat daw parang gano'n din ako. Parang gano'n yung message niya, no? Pinakita ko kasi kay Mac message. Tapos, ayun, sinabi ko sa kanya, hindi pa nga tayo nagkikita. Tapos yun, hindi ko na siya. Ayun, lang. Yung masyadong, Stick to one agad. oo, parang, Asumera. correct. Ayun. Pero meron namang isa na, Parang napaka-defensive niya, no? oo. Mhm. Meron may isa na parang one time pala kami nakita, parang gusto ko siya. Kaso hindi niya pala ako gusto. Ayun. The feeling is not mutual. It hurts, di ba? Ganun. Oo, yun. Yun lang. Okay. Nasagot Okay. ko ba? Yeah. Walang Ay, chemistry, in short. yung feeling ko may chemistry, wala pa. Kakaloka. Haba ng kwento, walang chemistry. At kinuwento ko na buong love life. Okay, tapos na po ang ating po episode. Salamat sa inyong pag- Pwede mo pakidelete doon. Alam mo yung Ulit. topic natin, dating pa lang eh. Tapos, nasa breakup ka agad. Oh, kayo naman, meron ba kayong questions about dating? Bago tayo mag-proceed Sige, sa ako may question ako dyan. deeper question. Ano Ako ang din. About red, Sige, dating. ikaw muna. ano Tol. ang red flag sa inyo when it comes to dating? Ganda ng question. Number 1, walang chemistry. Hindi mo na agad, no? Kakausapin. Ano sa akin siguro, ako siguro number 1, siguro dahil may mga, hindi naman ako, wala naman akong checklist, pero siguro yung red flag is like what are the things that I will, parang non-negotiable, kumbaga para sa akin, no? Hindi naman siya tagal red flag. Para sa akin na siguro dahil yung lifestyle ko, hindi naman ako umiinom, hindi ako mabisyo, hindi ako, I don't smoke. So, siguro dahil saan mahalaga yon. So, kapag may ganun agad, I will not date someone who do that. Dahil siguro hindi ako komportable. And it's not my lifestyle.
And hindi naman siya sobrang red flag, no? Pero, Pero kung hanggat may mahirap kang iwasan na, sagutin. no? Exactly, yeah. Tsaka siguro ah, yung hindi responsible sa buhay. Mm-mm. I mean, in terms of like, at least man lang sa trabaho. Tama. Hindi naman kailangan sobrang maganda yung trabaho, pero you take ownership, you take accountability with your life as well. Responsible person. Simple nga naman mga inaano ko. Ganun. Ano pang red flag ko? Yun lang. Ikaw, Ate Grace. Red flag ko, disrespectful, Okay. tsaka, yung may usapang pera agad. Alam mo yun, yung Ayan. Oh. first date nyo pa lang, i-date ka, dapat, di ba, ititreat ka niya or hindi mag-usap kayo ng half-half. Pero yung May prenup magpapalibre, agad? oo, magpapalibre agad. Ayoko na ng papalibre Ay, agad. nagpalibre. Ay, hindi. No. May ganun Oo. kang experience? Wala naman. Kaya lang para sa akin, ayoko usapang pera agad. Alam mo yun? Oh, I like that. Kasi I like isa that. pa lang eh. Mhm. Isa pa lang. Magbibuild pa lang kayo ng ng friendship nyo eh. Tapos may usapang pera. Ay, gusto ko Ano pag-usapan ng pera sa relationship. Oh, we're gonna Oo. get there. I Sige, like that. sige. I like that. Kasi that's one of Now na. a big factor sa now na ba. ako naman sa dating ko, kasi nakwento mo yung dating na magbabayad. Ako, alam mo yun ang pinaka kabado moment ko, I guess. Well, before I was trying to date babae, di ba? Dahil sa Pilipinas, hindi pa naman ako out that time. So, I really tried and date like girls. And hindi ako komportable makapag-date, like eating out. Kasi, unang-una, hindi ako magaling, I'm not a foodie person. Alam mo yung pag-order ng pagkain, pawis na pawis ako, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung ano yung order ko ng pagkain. So, Oh. pero hindi naman siya isa sa pagbayad ng pagbayad ng food. Pero yung bila ko lang naalala, I just don't like those days. Pero one time yung babae Ay, sorry. Sige, go on. It's okay. Yung one time yung babae ng libre sa akin kasi she just want to pay but I insist like doon ako nainis parang we're like fighting kasi magbabayad. Siyempre gusto ko ako magbabayad pero siya nagbayad sa akin. Oh. Diba? But we become best friends. So it was good. Talaga? Galing. Yeah. Up until now we're good friends. Yeah. Ikaw, Ate Grace, sorry. May sabihin ka. Okay lang. Yung lang din dati may nakadate ako, yung medyo nagkakaedad na. Nakikipag-date na ako. Ayan ba yung Medyo ready nandiyan na pa ako. ako, tol? Oo. Oh. Number one, sobrang narcissistic na ata siya. Oh. Yun, red flag sa akin yun. In what ways? Like, paano mo nakita? O naramdaman? It's all about him. Mr. Okay. Know everything. So, hindi So, siya like it ng information Hindi ka na sa akin. pinagkwento. Oo. Parang napapagod na nga ako makinig sa kanya. Bakit ba ako nandito? Sana kinausap niya nila yung sarili niya. Kainis. Ayun. Last yun question. Yung, I like that question. Ano pa? question. Question, yeah. For dating. Kailangan ba talaga yung dating nyo, it takes months, years? Kasi ganun di ba yung mga standard ng mga elders dati di ba? Or are you go on with the relationship again? A relationship agad ng Bago ikasal? hindi, yung dating. Pagka gusto niyo ba yung sandali lang yung Yung ligawan? dating. Or gusto niyo yung ligawan niyo hanggang a year bago niyo sasagutin yung tao? All legal want to become official. Yes. Masyadong Got it. matagal Okay. yung 1 got year, it, Michelle. tol. Masyadong matagal Uy, yung ganun 1 dati, year. di ba? Oo. Ganun dati Grabe yung mga naman. nanay Oo. natin, di ba? Pero siguro sa panahon Ikaw ba, ngayon, Michelle?
pag gusto mo na, why not, di ba? Kung nakikita mo naman na may chemistry kayo, di go. So what's Correct. the ideal time duration for you? Aha, good question. Minimum. Oo What's nga, the no? minimum? Minimum, siguro 1 month, no? 1 Oo, month. pwede na yung 1 Mm-mm. month. Pwede 1 na. month pwede na, no? Oo. Agree Ako ako din, dyan. 1 month. Kasi kami ni Ryan, over 1 month na magkausap sa chat and then, yeah. And then yun na. Mm-mm. Official na after that. So, Correct. that's a good Ba- question. Yeah. Basta Sa mga constant naghahanap, naman yung 1 month. communication. 1 month. Yeah. Tsaka kasi wag na magpapahintay. Meron kasing umaasa tapos nagpapaasa. Oo, Oo, nakakainis tama. yung papaasa. Oo. Kawawa yung Kawawa ano yung ano ba? umaasa. Nakapag-invest na yung lalaki, kawawa naman, di ba? Oo. Kung Tapos, ayaw niya talaga, ano ikat na yung- niya agad, di ba? Parang ganon. Correct. Ah. Nakakaawa dun sa lalaking prosigido. Oo, minsan babae Ikaw na ba, rin gano'n yung mo katagal kawawa. sinagot? Hindi, Ikaw 3 daw. weeks lang. 3 weeks. Oo. Kasi, Ah. para sa akin to ha, Wait a minute. parang, Sorry. 3 weeks from chatting or 3 weeks meeting in person? chatting. Okay. Okay, good. Okay, go on. Para sa akin kasi ayoko yung, syempre pagligawan, di ba, always best foot forward. Napaplastikan ako. Pero that's my opinion. There are other opinions din, di ba? Sa mga nanay natin, dati 1 year. Pero sa akin, okay na yung 3 weeks. Kasi, nakita ko na yung good values nung hinahanap ko eh. I Na like that. yung pinag-pray ko. Nakita ko yung mga, kasi di ba pag magpipray, di ba sa SFC di ba dapat daw, pag may hinihiling ka, specific ka. So, tsaka sa mga naghahanap din, pag specific ka, dapat ready din yung heart mo. Magpipray ka ng magpipray, hindi ibibigay ni Lord sa'yo yun, kung pati yung sarili mo, hindi pa ready. And based on my experience, kasi, syempre, I'm always on my comfort zone. Ayan, si Mitch, comfort zone ko. Pag wala si Ayan. Mitch dati, hindi ako ha-attend ng mga activities. Oo, correct yan. Kailan Adik yan eh. sine-check ko pa yung facilitator Tol, pupunta namin, ka ba, nandiyan ba si Tol? Mitch? Kasi minsan hindi na niya ako, tinataguan niya na ako lagi eh. Parang gusto niya, tinuturuan niya na ako maging independent. Nagtampo yan sa akin minsan kasi tinataguan ko na siya para maging independent siya. Ay, nagtampo sa akin. Ayun. So, ilang years kayo tinag-usap? Oo, hindi, it works me, tol. Kasi nga, yun, natututunan ko rin. Kailangan ko lang din talaga ng push. Pero yun nga, yung ng mga late 30s na, naghahanap na ako ng partner. Nakipag-date, nakikipag-date na ako. Na, sinasabi ko naman, pa-promise na ako kay Lord, gusto ko, ang pangarap ko makasal, ayokong maging, single for life. Kaya, mag-ready na ako. Single for life. Ready na ako for the next chapter. Pwede naman, Lord, diba? Jowable naman ako. Pwede na maging couples for Christ. Oo. Ay, naman, dumating na yun tayo na, nagsiself-pity na ako. Jowable naman ako, Bakit mabait naman akong anak, May mga ganong moment na. I like that. Kailangan mo lang tiwala sa sarili, di ba? Oo. So, yun, siguro naramdaman na ni Lord na ready na ako. Oh. In my heart and in my mind, psychologically, siguro, kaya pinagkaloob niya na sa akin. Sige na nga, kahit late, sige, check. May pahabol pa kayo sa dating question? Okay na ako. Ikaw, Tol. Ako last Ikaw, question. meron? Okay. Ay, sige. Oh. Noon, lalaki lang ang nandiligaw. Ngayon ba pwede ng babae manligaw? Ewan ko, hindi ako confident Kaya mo yan, dyan. Tol. Hindi, Hindi ka pa ba? kahit ako may gusto akong tao, hindi ko masabi kasi nahihiya ako para sa sarili ko. Paano kung hindi niya ako gusto? Di kawawa naman ako, di lalo ako magmumukmok. It's the same feeling with the boys. Kailangan meron kaming rejection. So, ayaw mo ma-reject. Ganon. Oo.
Okay. Kasi, Pero natatanong ko din yung mga ibang mga adult male friends ko. Ayun, yung asawa ko din, natanong ko kung okay ba sa'yo na mag-initiate sa'yo yung babae. Na Aha. off daw sila. Oh. Pero sa'yo, Maki, yung I don't, pag sa'yo may ako, mag-approach sa'yong babae. I had an experience. Yeah. May ganun babae nang diligaw sa akin, ganun. Pero I don't mind it. I have full respect sa babae. And I'm very, 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 very proud of her doing that. Kasi we're friends eh. You know, and siguro, I mean, we're comfortable with each other, we're friends. Pero siguro parang siya, gusto niya nang bigyan ng chance kung kasi she likes me, ganun. And ako naman, syempre, like, friends lang talaga. And she's a good person. There's nothing wrong. And, yun, nagmadre tuloy siya. Talaga? Nagmadre siya. Nagmadre siya. Hindi ko alam na dahil daw sa akin, sama ng mga friends, circle of friends. Pero after, maybe 4 or 5 years, lumabas din naman siya. So ngayon, mayroon na siyang boyfriend, I think. But, I have nothing against about that. And I like that she put herself vulnerable and like the courage to do that. And hindi na yung bago. I mean, that happens more than ilang taon na. Siguro mga 15 years ago or so. And I'm very proud of her. I like that. Kasi yung ibang lalaki nga, parang hirap na hirap gawin yun eh. What more pa kaya sa isang babae na Oo. gumawa ng ganong move? I think that's a Kaya, very brave move. And I'm so proud of her. Yeah. There's nothing wrong about that. I think, you know, it's all about like equality and expression. Kung kaya ng lalaki na express yung sarili niya, girls can do that as well. That's my perspective. Kanya-kanya tayong trip. Yeah. Oo, tama. Yeah. Ikaw, Tol. Oh, dahil Ako, pareho tayo, Tol. Kaya nga, Oo nga. late na tayo, di Kaya ba? tayo nag-click na dalawa. At least later Mga ako. bloomer tayo eh. Wala na. do the moves kasi. Hindi talaga. Oh, from dating to relationship na tayo. O yan na, tapos na ng dating. Totoong buhay na kayo ng dalawa official as a couple, married man, common law, or hindi pa kasal. As long as nasa relationship na kayo. Questions naman about that. How do you keep the spark alive long term? Wala ako dyan kasi wala akong ka-long term eh. Sorry, makikinig lang ako sa inyong dalawa. Nakakalungkot naman. Ayun, kami naman, kasi 2 years pa lang kaming kasal. Okay. Pero we're in a 5-year relationship na. Okay. Every day, lalo na yung na-experience namin yung sa friend namin ni Mitch na he passed away. So, ngayon mas may reason kaming mas maging maayos yung relationship namin because life is short, as what you said before from your podcast. Dating every week. Kahit dyan lang kami sa labas, naglalakad lang kami. Mas lalo kong hahawakan yung kamay niya. WWHH? Yes! Oo. Ano yun? Holding hands while walking. HHW pala. Sorry. HHW. Double HW. HHWW pala. Yung W. Holding hands while While walking. walking. Yeah. Yun. Oh. So, mas marami kaming time ngayon kasi pumunta na siya dito sa Dubai. So, after nung kasal namin noong 2022, 2023 ko pa siya nakuha. So, parang magto 2 years pa lang siya ngayon dito sa Dubai. Okay. So, mas nag-uusap kami kahit nasa work na.
We always give time for na mag-usap kami bago kami matutulog. How was your day? So kahit magkasama kami every day sa bahay, syempre, marami din siyang pinagkakaabalahan. Meron din ako. So we always end our day na before we sleep, we take time to talk about our life for this day and how was your day and any plans for this week na we can go together na lagi kami nagsiset up ng time na ay ganito babe, may magandang event, magpunta tayo dito. So, yung time na na-spend namin, tsaka yung nagde-date kami, tapos we always talk to each other. So, yun yung mas nagdadagdag ng spark ng relationship namin. Ow! Nice. I love that. Ayoko dumating sa point na sinasabi nila na, bago lang yan, kaya sweet. Pero what's gonna be your, so for example, like 10 years, 20 years from now, things change, things can change. What is your like future plans to keep the spark alive? We always have our open communication. It doesn't matter naman if you need, you don't have to change if your relationship is consistent. Kasi hindi mo naman kailangang magbago dahil sa time na magkasama kayo matagal na. It is still your choice if you want to stay with your relationship and with your partner. Hindi dahil sa I like the matagal word. na kayo or ikli, di ba? So, para I sa like akin, this word. walang dapat. Sorry. Yeah. Well, sorry, that's okay. I have to apologize. It's okay. big word sa akin ang change. Kasi like for example, what you are right now, 5 years, 10 years, 20 years, things can still change. Nagbabago dahil syempre sa more wisdom, more experience, things will change, right? And ako, yung relationship ko is like 10 years na. Kami ng partner ko. Common law. And feeling ko marami ng change na nangyari for the 10 years. Like before, dahil siguro mas younger kami, gano'n, mas maraming friends, maraming ganap, kumaga. Maraming kaguluhan, tapos siya, marami siyang friends, and marami siyang outgoing, kumaga night outs pa with circular friends. Iba pa yung circular friends niya na hindi ko sinasamahan sa circular friends ko dahil ibang lahi. Tsaka gusto ko rin siya magkaroon ng his own time with his friends, you know. And then now, syempre yung mga friends niya nasa ibang lugar na, wala na sa same city. So now, ang life niya ang circle of social life niya is getting smaller. So now it's just me and mostly the family. So nagbago. And it's a challenge also because sometimes I want my own space as well. So kumbaga yung circle lumiit para sa akin at para sa kanya. And I want to have that space and he also needs space. And it's important for us to have that thing. And of course, we love each other, right? And maganda yung parang namimiss niyo yung isa't isa din, kumbaga. And parang mas marami kayong napapag-usapan kung meron kayong sariling buhay, kumbaga. Outside of the relationship. Parang sa akin, there's you, there's me, and there's us. Right? And as time goes by, I like the change and the growth. And like you said, it's the choice of the person to be in a commitment. And yeah, yes, you can change. People can change on their own, but the commitment will be there. Yeah. Tama yung sinabi mo na may time din para sa sarili mo, may time para din sa partner mo and your social life. Agree ako dun. Ano lang, pagka kunyari kailangan ko ng space, kasi yung maliit lang naman yung room namin. Ano naman, kasi nga open yung communication namin. Naiintindihan naman niya. Sabihin ko lang na pinaprank ako siya na I need time. Kailangan ko lang tong gawin. So, he respect that.
Yeah. So yun, open communication lang. Pagka sasabihin ko, may lakad ako, tapos sasabihin niya, kailangan mo ba akong kasama or hindi? So, sabihin ko, lakad namin. So, kami Sorry. lang muna. So, ganun. Di ka kasama. Sorry, bahay ka muna. Maglinis ka dyan, ha? I like that. That's a good one. Question bago move forward. What's one myth about relationship you completely disagree with? Me? Myth. Oh, that's a good question. Now let me think Doesn't about have to it. myth exact worth, pero kumbaga yung mga sabi-sabi. I'm just picking random questions here, but the first thing that comes to my mind is, medyo mabigat to. Yung parang sinabi nila na ang pinagsama ng nasa itaas Diyos, ay hindi dapat paghiwalay na. hindi dapat Hiwalayan. paghiwalayan. This is a big topic, of course. You know, Yeah. galing tayo sa Catholic Christian Church. community. And Oo. Tama. exactly. Pero sa akin kasi hindi ako naniniwala 100% doon. Kasi may limitations eh. You know, like people are hurt. Family needs to move forward to save life. Not only between the couple but also for the kids. Talagang hindi na nagbabago yung one side and yung isang tao ay sobrang babang na to the max, pero you're still holding on to the relationship pero hindi na talaga tama. Tama. Yung mga social issues, agree ako doon na hindi na dapat ipagsama or hindi na kailangan ipilit na ipagsama sa isang tahanan kung hindi na okay. Doon ako sa social issues. Agree ako doon. Well, sa simbahan, iba yung siyempre turo sa atin na of course, para sa lahat na ganun yung gagawin. Pero once you are involved in that one of the issues, social issues, malalaman mo yung sagot na hindi talaga pwede. And sa mga nasa simbahan, of course, we're not also in the right position to judge people who has to go through divorce and breakups dahil, you know, para kasi ako like yung mother-in-law or yung mother ng nanay ko, mother ng partner ko had mother ng partner ko had that kind of relationship. Like they used to go sa church like super actively, and then she has to go through like a divorce, and then has to stop going to the church because they feel that they were judged Yeah. by the church because of the divorce. But it's not fair. So now they Oo stopped nga. going, and it was hard. And I don't super disagree ako doon. Yeah. Tama. Kayo ba? Agree Any ako myth dun. or yeah? Agree ako dun sa issues, social issues na ganun, yung sinabi mo. Ano So pa? ako, Ibang myth or habang nagsasabi ka ng myth, nag-google ako ng myth. So, Sige meron nga, isang myth Tol. dito. Ano yan? Sabi, Tol, jealousy is a sign of true love and caring. True or false? Oh. Para sa inyo. Pag sinabi bang Ano ulit? nagsiselos ka, Jealousy is? pag sinabi ba A sign of true nagsiselos love. ka, sign ba yan ng true love? Minsan Depende over na din naman. eh, no? Sobra na eh, nagiging paranoid na eh. Ako dumating sa point na siguro nasa tamang edad na tayo. Hindi na, para sa akin, yung jealousy, nasa sayo na yun kung mag-overthink ka eh. Kung may reason ba talagang magselos. At saka, kung bibigyan ka talaga ng rason ng partner mo na magselos ka. So, para sa akin, yun yung mas valid. Pero kung ikaw lang gumagawa ng issue sa buhay mo, Tama. napaka-immature ng ganong sitwasyon.
At saka wala kang trust sa partner mo. Di ba? Akin, jealousy, onting jealousy is fun. Somehow it's like, makes it Kinikilig healthy ka. and kilig. Yeah, may onting kilig. uh, I think it's a little bit part of jealous is good, pero kailangan hindi siya toxic. Kapag naging toxic na siya, Mm-mm. then it's not love anymore. Oo, pag naging paranoia na ang dating, ano? Oo. Mm. Ano, kailangan gwardyado ka lagi. Ganun. Ayoko At saka yung ng mga ganun. simple comments, like for example, mapatingin ka ng sulyap sa isang gwapo or maganda. Kasalanan ba yun? Hindi naman siguro, Kailangan di ba? nakaganon ka. Hindi naman tayo kabayo, hindi naman tayo. Meron ka na dito ay harap. May ganun ka. Kapag may gwapo, may maganda, okay lang naman yung sumusulyap ka, di ba? We have eyes, right? But it doesn't mean anything at all. Mm-mm. Ano Meron pa? pa ako Question. nakita. Ano? Meron pa ako Sige. nakita. Push mo yan. Having a child will strengthen your relationship or marriage. Naniniwala ba kayo doon? Na sabi nila kaya daw hindi makapaghiwalay ang mag-asawa na hindi na nag-work ang relationship ay because of their children. Hindi na nag-work ang relationship dahil sa children? Hindi. Or Nagiging strong yung relationship nila dahil nag-hold yung children sa relationship nila kahit na hindi na nagiging okay yung relasyon. Yung anak okay. ang... Kung yun, pinangahawakan nila. That one is tough. Yeah. But I think there's nothing wrong if that's your reason. This is hard. Hirap, no? Kasi iba na rin yung trend Ang ngayon hirap. eh. Kasi like, I think if, ganito ang tingin ko dyan, the love for the children, for both parties, si mother sa father, for example, and then the kid, iba kasi yung love sa sa anak mo eh. And you want to really keep that as much as you can. If you can save it, save it. Tsaka, parang kasing napaka-selfless nung pagmamahal sa anak, di ba? Ang hirap sagutin yan Parang, Iba na rin kasi yung generation ngayon. Katulad ng pag sinabi natin generation ng mga magulang natin. Talagang masyado silang nagsasacrifice. Itinataguyod yung relasyon nila dahil may mga anak na sila na gusto nila maging good role model sa mga anak nila. Ngayon, yung generation ngayon parang iniisip lang nila, ay kaligayahan ko. So, let's meet up. Mag-meet na lang tayo sa gitna. Paano natin i-take care yung mga anak natin habang separate na tayo. Parang tapos, later on, yung mga anak, before, yung transition nun, hindi nila matanggap. Nagkakaroon ng batang nawawala, naliligaw ng landas. they lost. They pero lost. habang tumitindi yung trend ng ganito ng pangyayari, kahit yung mga anak nag-a-adjust na. They know. Oo. So, wala. Generation talaga yun. I think, you just gave me an idea. Siguro kasi, kapag both parties can still have good relationship, not as lovers, but as person, and healthy pa yung environment na hindi nag-aaway, feeling ko pwede pa. Kasi like, there are couples na they can still be friends somehow. Yun na. And can make it work for a long time. Pero kapag ang bahay ay gera na, hindi na healthy, lagi nang may sabong araw-araw, then it affects for the children. At that point, I think it's better to part ways. That's better for the kids as well. Para hindi, toxic environment is worst for the kids. So might as well maghiwalay na. Tsaka nakakasira din yun sa both sides na wala nang respect sa isa't isa. Na magre-reflect din yun sa behavior ng bata. Yes. Correct.
Kaya mas okay nang mag-separate na lang. Hindi yung nag-hold on ka dahil yung reason mo dahil sa mga anak mo. Hindi. Oo, That's hindi for na their rin. own good din yun. Mm-mm. Mm-mm. Pero I have respect for those people na they really hold on to that reason for the kids until that the child is on the right age. Yung tipong, Mm. okay, let's do this until this year kapag yung anak natin is nasa, I don't know, 10 years old or 15 years old na when they are, Nakakaintindi na. Mm-mm. yes, para mas mature na makaunawa. Yeah. Mm-mm. That's a good question. I like that. Oo May nga. tanong pala ako, aside dito sa meet, alis na tayo sa meet, no? Mm-hmm. May tanong ako, Go. naniniwala ba kayo sa prenup agreement before getting married or hindi? Kung kayo papipiliin, kung ikakasal kayo, for example, Mm-hmm. mas gusto niyo ba magkaroon kayo ng prenup o hindi? Ano ba to? Based sa status mo sa buhay o normal ka lang na tao? Kunwari ikaw to, kunwari ikaw lang. Kumari ikaw, tapos ang Oo. mapapakasama mo ang prinsipe ng Dubai. Hindi. Siyempre hindi. Dahil, Prinsipe yun eh. kaya nga eh. Hmm. Ako sa akin I'm equal. I don't disrespect it. Pero para sa akin, I don't care. Kung may prenup, kung yung partner ko mahal na mahal ko, for example, imbawa mapapangasawa ko sobrang yaman talaga, sobrang as in yaman to the max. Kung gusto niya ng prenup, I will still love that person. Mm-mm. Kasi ako naman, mamahalin ko yung tao sa kung ano siya, hindi yung kung anong meron siya. Tama. Ikaw ba, Yeah. hindi ka ba, for example, hindi siya ang magsasabi ng prenup. Ikaw, Mhm. gusto mo ba Ako yung mayaman. mag-prenup? Oo. Mm. Ay, papapangasawa ko Ay, isang hindi. napastangan. Mata pobre. Obra. Ako, ang hirap na masangpin nga. Kapag ito lang naman yan kapag mahal na mo ang tao, syempre you care for that person and you want to secure that person, I will not do it. Mm. I won't do it. Tsaka para sa akin, it's more simple Parang, it's a big risk naman na. Mm-mm. Tsaka kasi sobrang yaman mo naman na. Tapos, kung mawala man ang kalahati sa'yo, Oo mayaman nga. ka pa rin. Parang, Stable ka na eh. yeah. Kasi dami kong Tama. napapanood na na ayaw nilang yung kunwari nagpakasal sila. Sobrang yaman, ito talagang milyonaryo, bilyonaryo Uh-huh. Nakapanood ko ng mga crime stories, di ba? Tapos, Wow. ayaw nilang mag-divorce kasi ayaw nilang ibigay yung pinaghirapan nila nung bata pa sila dun lang sa kinasal niya. So, Yeah. Mm-mm. hanggang sa nagresulta, siya, pinatay niya yung asawa niya. Yun. Kaya, Yung mayaman, parang, yung mayaman ang yung pinatay mayaman mo. ang pumatay. Yung mayaman ang pumatay sa asawa dahil ayaw niya ibigay yung pinaghirapan niya. Right. Mm. Sa totoong hindi niya love yun kasi kaya niyang gawin Oo. yun eh. Oh Yeah. my God. So, kaya Pero siguro, para sa akin, parang mas okay ang pin. Mas okay. Para sa akin. Yeah. Kasi Yeah. para respeto Ako na rin yeah. sa pinaghirapan mo, respeto mo rin sa Oo. pinaghirapan ko nung hindi pa tayo nagkita, tapos para yung pinaghirapan ko, maitulong ko sa pamilya ko. Tulong Ang mo yan. totoo yan, Tapos, parang na-realize ko na baka mamatay ako bigla pag nag... Uy, wag ganun. Wag ganun. So, sige, prenup na ako, magpe-prenup na ako para secure. Kasi ang mahirap kasi ganito lang yun Malay mo, yung partner mo still have a good intention. Baka mamaya yung pamilya or kamag-anak ng partner mo ang may balak, di ba? So, maganda yung secure. Kasi pwede na naman na, gito na lang, mag-prenup tayo, but you can still make an arrangement, some sort of wills. Di ba? Oo. May wills Pwede. naman na kung sakaling mamatay ka or whatever, knock on wood,
then you know that your spouse, your kids are 100% secured. So yes, now I propose a prenup plus wills. Ganon. At least Good klaro. question. Mm. Ano May pa? question ako. Sige. Is a love really, yung mafe-feel mo bang mafe-fall out of love talaga? May ganun bang sitwasyon? It happens. Oo, pero hindi ko maintindihan paano. Kapag um, kapag yung isang party does not put an effort anymore. Kasi para sa akin, relationship is like a commitment, is like it's a job. Yes, oo. Yeah, you have to You work work for it. Oo. exactly. You have to work for it not only on your dating day or dating days or wedding day. You work for it for the rest of your life. Agree. So both parties has to work. If one party does not work, then the other person, of course, will fall out of love. Yeah, we'll fire you. Fire. Exactly. You're Yeah. fired. You both have to work. Ano, ikaw lang Tama. maghugas ng pinggan lagi? Dapat yung siya magluto naman. Nagluluto naman siya. Exactly. Parang ako yung partner ko, Teamwork. syempre ako taga-hugas, taga-linis, siya taga-cook siya, taga-grocery, siya taga-laba ng ano. So kapag in-stop na yun, syempre I will fall out of love. Magugutom ako, di ba? Pero like, yeah, I keep the household clean and organized. So, you know, it's a teamwork eh. Yeah. Yeah. Tsaka hindi naman dahil kinasal kayo, nakahanap ng yaya yung husband mo. Naghanap siya ng partner, hindi mo lahat kailangan saluhin lahat ng mga household chores. Pinaparinig Exactly. mo ba kay Jade yan? Magdidegning. Hindi alam niya, binigyan ko na siya. Mag-designate ka ng trabaho para hindi ka exhausted, hindi ka burned out, di ba? Ganun yung mga nanay dati kasi, di ba? Burned out dahil lahat sila mag-alaga ng anak, lahat ng trabaho sa bahay. O ano, kung dapat, equal lang, di ba? Yeah. Correct? Hindi dahil yung notion na puro lalaki, trabaho lang, tapos ang babae, bahay lang. Hindi, dapat equal. Exactly. At walang sumbatan, ano? Kasi kung committed ka dyan, Oo. dapat hindi mo bibilangin yung mga nagawa mo. Parang friendship din, di ba? Kung ano lang may ibigay mo, just take it. And hindi mo kailangan bilangin kung ano yung naibigay mo sa kaibigan mo. Tapos Correct. later on, masisira at masisira kayo. Yep. Exactly. I like that Ano nga question. yung bago kami kinasal, kasi may nabasa ako ng parang 30 questions you need to ask your husband before getting married. Tinanong mo siya. Tinanong mo? Ha? Tinanong mo? Nalaman Yung ng 30 questions? kanya. Oo, kasi dapat, ngayon pa lang, kung hindi ka ready, hindi natin tuloy yung kasal. So, Oo, dapat yung mga finances, kasi ako nagpo-provide sa family ko. Siya kasi, yung mga kapatid niya, na rin, may sarili ng family. So, pareho kaming bunso eh. So, siya na lang. Wala siyang Responsibilities. sinusuportahan family, Okay. oo. Wala. So, ako meron. So, sabi ko, ako yung nagpo-provide sa family ko. So, yung stable pa din yung sweldo, yung papadala ko sa kanila. Tapos, yung trabaho natin, yung sayo, yun yung mas iipon natin sa family natin. So, kailangan talaga pag-uusapan namin yun. May mga ganon. Kasi ayoko dumating sa kinasal ka na, tapos may mga issues ka sa religion, sa finances, sa relationship nyo sa parents mo, kung ano bang, sa mga in-laws mo, sa mga sister-in-laws mo, sa mga kapatid niya. So, kailangan pag-usapan nyo yun. May mga topics na kailangan yung i-clear out bago kayo ikasal. Or else, that's the red flag. I love that. Meron ka bang isang favorite question na naalala mo sa 30 questions na yan?
Yun, yung finances. Yung finances. Yun talaga yung red flag ko eh, no? Oo. Correct, Kasi red flag alam talaga. naman niya eh, bago kami, Transparency. oo, yan, tama. Hmm. So, bago, yung nandun kami sa boyfriend-girlfriend relationship, alam niya na yung sitwasyon ko eh. So, this is my family. Eto kami ngayon. Mhm. So, ako yung mapapangasawa ko, mas papangasawa mo, okay lang ba ng ganitong sitwasyon? Mhm. So, yun, laging open yung communication namin. Tapos siya din, mabait lang talaga tong asawa ko. Thank you, Lord, dumating siya. Thank you, Kasi Lord, di ba, talaga. tol? Mm. Kasi talaga dumating yung time na, Lord, ayaw mo ba? Sige, wag na nga, magta-travel na lang ako. Pero meron pa rin Lord, gusto ko pa rin talagang makasal. Ayun, sinabi ko, yun nga ngayon, sabi ko specific characters na gusto ko sa lalaki. Binigay naman ni Lord, kaya pagka nag-uusap kami, nakikinig siya. Yun yung mga hinahanap ko eh. Sinabi ni Tapos, Lord sa kanya, naiintindihan makinig niya. ka, makinig. Or else! Ayun, yun yung mga napag-usapan namin. So, sa mga nakikinig dyan, sa mga bago ikasal, dapat pag-usapan nyo muna kung ano yung mga basic or talagang mga issue na dapat pag-usapan bago kayo ikasal. Para ma-settle nyo. Like yung religion, kung iba kayo ng religion ng asawa mo, saan mo ba gustong ituro yung mga anak nyo? Sa ganitong religion o sa ganitong nakagisnan mo, di ba? So, pag-uusapan nyo yun. Hindi yung dumating na ikinasal na kayo, saka kayong mag-struggle. So, magkakos yun ng away or hindi pagkakaunawaan yung mag-asawa. So, maganda yung bago pa lang pag-usapan. I like that. Yeah, money is a big factor sa relasyon. Kailangan talaga hindi pinag-aawayan. Kapag issue ang money, automatic, break up na. Hindi na pinapatagal yan. Kailangan, tsaka kung sino yung, I think kung sino yung mas, for example, mas may mayaman yung isang side kaysa sa isa, kailangan they know the word of equity na don't expect so much kung sino yung mas nahihirapan, kumbaga. Pero honestly, siguro, at one point, medyo naging hindi ako komportable sa ganyan. Like, for example, I mean, before I was dating someone who are like, sobrang mayaman, well-off, ganun. Hindi ako komportable. Parang hindi ako naging, parang siguro hindi, parang, ewan ko siguro, there's a, I guess, pride. Sa akin na, ewan ko, parang gusto ko yung medyo malapit lang sa level ko in a way, para feeling ko lang ewan ko siguro, I think it's really pride or ego. Okay din magkaroon ng pride when it comes to that. At hanggang ego. hindi ka nakakagambala ng tao, di ba? Okay lang magkaroon yan. Pero siguro, sa umpisa pa lang ng dating, parang sa akin, hindi ko na pinupursue agad. Kasi siguro, kahit okay yung tao, sobrang bait, alam mo yun, parang ako, parang pino-foresee ko agad in the future, parang, ayoko tong ganito kasi parang feeling ko maybe I feel small or maybe feeling ko kapag galit ako, I cannot really magtaas ang boses. Alam mo yung ganon? Kasi feeling ko, ewan ko, gusto ko pag galit ako, galit talaga ako. Hindi yan. Ganon. Tama. Parang wala nag-hold back sa akin. Ewan ko. So, kapag yung gano'n sobrang, ako naman, hindi ko naman alam na mayaman yung lalaki, di ba? I was just dating someone and then, nagulat na lang ako na, ganito pala siya. At, nag-hold back agad ako, parang ayoko na i-push. Yan. Pero kami naman, yung partner ko, yan, okay naman siya. Hindi naman kami sobrang yaman. So, tamang level. Yeah, in terms of finances, hindi kami mismo nag-joint agad. Kasi pantay naman kami eh. So, we have our common expense, common shares. And ako, syempre, nagpapadala na ako sa Pilipinas, ganun. So, alam naman niya yon. And syempre siya, wala naman siyang ganung responsibility. So, kanya, di ba? Ako, pero we have our joint account
lahat ng gastos namin, lahat ng common gastos doon. And then, he have his, I have mine. And kapag meron kami gustong pag-ipunan, doon kami sa common account. And then like ako, for example, transparent din ako sa kanya. Kung may mangyari sa akin, sino yung nasa insurance ko, sino yung nasa ano ko. Alam din niya na hindi siya 100%. Alam niya na meron akong pinangalan ko yung magulang ko. Dahil syempre, ang magulang ko, mas nasa Pilipinas, di ba? Siya, ang magulang niya, mas secure na dito. So, sabi ko sa kanya, ito yung ano ko, alam, so kailangan i-claim mo kung may mangyari sa akin at ikaw din ang mag-asikaso na mabigyan yung later on. magulang ko. Tama. Later Tama. on, di ba? Basta alam niya, hindi naman 100% para sa kanya, pero 100% meron siya. Tama. Ganon. Para baka mamaya mamatay ako na may galit, di ba? May tampo. Bakit hindi 100%? Diba? And we're not on the same position, di ba? Mas secured siya ako, hindi naman ako mas secured eh. So, mas yung effort ko na mag-ipon, mas effort talaga. Pero sa pera talaga, minsan ang laking issue sa relationship eh, no? Oo, Especially kapag tama. syempre, may kanya-kanyang pamilya yung isang side, yung isa. Ang hirap kalaban yan. Oo. Lalo na pag may cultural differences katulad sa atin, tayo mga Filipinos, maano tayo sa family ties. So, nandoon pa rin yung, in a way, meron tayong ibinibigay sa magulang natin, di ba? Tapos, sa yun nga, Mac, dahil sa kanila, lumaki naman sila dito, or dito, Canadian sila, na yung culture nila ay hindi na kailangan mag-abot, di ba? Dahil independent sila masyado. Yeah. Next question, after money. Okay. Ano pa? May question ka pa ba? May nakita kong question dito eh. Alright. Where is it? What's the small gesture your partner does that means a lot to you? Come again? Small gestures or gestures? Gestures. Sorry. That your partner does that means a lot to you. Small gestures. Small? Ang daming small eh, pero meaningful sa akin. Like what? Like, yung hinahatid niya ako tuwing umaga sa metro station. Sweet. Kasi ang pasok niya, medyo late pa yung pasok niya. So, lagi niya ako hinahatid every morning sa 5 days a week. Na kahit hindi niya kailangan gumising ng umaga kasi nga late pa yung pasok niya, gumigising siya dahil nahatid niya ako. Yun, na-appreciate ko yun kasi ang tagal kong naging single. Di ba, Tol? Mas matagal ako, Tol. Sorry. Yun. Kaya yung talagang, ngayon ko lang na-feel ng may karelasyon. Kasi nga, before din yung mga past ko, LDR din. Parang ngayon ko lang nararamdaman, ganito pala may karelasyon. May driving driver. Wala pa naman kami sasakyan. Wala pa. May driver. May alalay. Coming soon. Sinang passenger Oo nga. princess yan. Yun. Oo. Hindi talaga. Kasi naman yung trabaho namin is magkalapit lang kasi yung work namin eh. So, dinrap niya ako sa work ko, tapos mas mura kasi yung parking sa office niya. Magkalapit lang yung office namin eh. So, it works perfectly. Ako, it's the little things naman talaga that really matters sa relationship. It's the little things. It's not the big, big plans, big vacations, not big house or whatever. It's the little things that really makes it big, right? So, ako, like simple gestures really is like hugs. I like cuddling. That's correct. it. It makes, kapag yung tipong tampuhan, problema, whatever, yung yakap lang, okay na.
You know? Oo nga. Parang Hug kita, tol. Yakap lang talaga. Alam mo yun. Kahit minsan, Oo pero nga. meron kayo, kahit may arguments kayo, yung kahit pag na kayo magsalit sa isa't isa, dahil pareho kayo ma-pride, or hindi nyo alam kung sino yung mali. Pero pag nagyakap na kayo, okay na. Ganun. Tama. Yeah. Yun din, yung pag yung holding hands. Kasi Oh. sanay kaming magka-holding hands. Kahit nabubwisit ako sa kanya, na-holding hands niya pa din ako. Oh. Ako lugi ako sa holding hands eh. Bakit? Ayaw. Hindi. Kasi, alam niyo ba ni Ate Pausing, Michelle? ano ba? Chubby kasi yung partner ko. Pag nag-holding hands ako, nakaganon yung kamay ko. Ang kulit. Mga ngalay, adik ka. Pag holding hands namin ganito dapat. Hindi ganito. Ayos Kasi nga, ganito soft eh. Soft nga yun, di ba? Oo nga, ang cute nga nun eh, di ba? Lugi ako pag ganito eh. Adik. Tama. Yeah. Oo nga, mas, tama yung sabi mo, Maki, na small things that matters. Kasi nga, kuya nga, extravagant nga nag-out of town kayo, pero pareho kayo naka-phone. Anong sense nung inyong pagta-travel, di ba? Exactly. Time. Ayun, I have a question. Ting! Time. Go on. Ting! Ano yung love language nyo? Ikaw. Ako, ako ang love language ko, time. Nung yung Pareho tayo, sitwasyon tol. namin Copy-paste LDR, ako ha? dyan. Yun, na time. Pero yung magkasama na kami ngayon, nadagdagan na time tsaka act of service. Very nice. Like what? Act of service, syempre, pagsisilbihan mo, mag-i-effort ka na para maging happy yung partner mo. Ano mo siya, anong gusto niyang, gusto niya ng pagkain na ganito, edi paglutuan mo siya ng favorite food. Very nice. Tapos kung ano yung, pagka gusto niya yung damit na susuotin niya, paplansyahin mo, gusto mo, prim and proper yung asawa mo kasi maganda yung pagkakaplansya mo, di ba, ng damit mo. Wow. Siya din time eh. Pareho kami ng time. I would say the same answer like time, but I'm trying to think of something like, it's the little things eh. Alam mo yun? Parang hirap sa, ako like hugs talaga. Like, I just like, hugs. Kahit inis na siya. Dahil naiinitan siya, i-hug ko pa rin siya. Very nice. Ang cute. Ganon. More on physical touch ka. Oh, I like hugs. And like, I mean, I do things for him, and I cut his hair, and minsan kamot sa likod, massage, tap on the back. Ikaw, Mitch, time Oo, lang. sa akin, tol. Alam mo naman tayo. Time tayo, tsaka effort. Yun lang. Walang masabi. Paano kung hindi mo ma-receive yung love na gusto mo, yung love language na gusto mo sa partner mo. Well, you have to verbally say it. Pero pag hindi binibigay, kahit Na ina-ask sinabi mo mo na. Oo nga, paano? It's the same thing for me. So like that's the question when it comes to the yun nga, parang you're not working anything. You're not working at all. So that's when it starts to fall out of love eh. Alam mo yun? Kasi nga, Ikaw lang yung especially that if you're not asking for something big, you're just asking for little things na sobrang easy gawin, tapos hindi kayang ibigay sa'yo. Like, that's rough. Yeah. I mean, if you're asking for for something big, that's very shallow House and naman. lot yan eh, di wala. Wala eh. Diba? Ano? Ano pa?
May Question. isa pa akong question. Sige, Aba, push dami yan. mo Grabe ka. Yes. I like this. Ganun talaga pag tumatanda, marami kang question. Ano, anong mas okay sa'yo o kahit kunyari wala pa tayo sa relationship, Maki, Okay. as a person. So, tayo, Tol, anong mas okay sa inyo? Huwag ka Mas mag-alala, okay tol. yung Wala pa rin IQ. akong relationship. Hindi, sinamahan ka na nga namin ni Maki for this Kaya nga age. eh. Ano lang. Sige. Sorry. Outside of relationship. Okay, go. Oo. Kung anong mas okay sa'yo to find a partner, mas mataas ang IQ or ang EQ? EQ. Okay, EQ. EQ tayo, guys. Oo, kasi pag IQ, makikipag-away ka lang sa kanya. Kasi for sure, hindi siya sa'yo. Saka siya hindi mo naman matalino, bababa kaya sa'yo. EQ na lang. Diba? Parang pagkakausapin mo siya, more on parang talakayan na naman to. Nakakapagod kaya yung gano'n. Yung parang makikipagpaligsahan Oo ka nga. na. Nakaka-stress, Katulad nung no? kadate Yeah. mo, yung parang siya na lang ng siya, o hindi, siya na. Pero kailangan mo rin ng Mr. pero kailangan mo ng onting IQ, huwag naman sobrang Oo. below IQ, di Pero ba? more EQ, greater than. More EQ. Yeah. greater I than. like IQs, but more EQ pa rin. Mm-mm. Yeah. More EQ. Basta may sense ka usap, okay yun. Oo. Pero nakapag-date ka ba kayo ng walang IQ? Wala naman so far. Ako may nakakausap. May nakakausap ako dati. Mhm. Mhm. Yung getting to know, mga ganun. Mhm. Kaso hindi naman Parang talaga, gusto ko. I think it's not really the IQ. It's like same level of, Oo, yung what do you call that? Sige, I Google can't ko ba? remember the term. Same level of... Basta yun na yun. Radar? Ay, yun, radar ba yung word? connection. Connection? Hindi connection eh. Kasi yung connection pa more intimacy. Parang English ba to? Tagalog? English. Nagsisimula Four sa syllables. letrang... parang may letter R eh. Oh, Same level nag-charade of, na eh. Anyway, yun, alam mo na, you know what I mean. ah, Yung kailangan may na pag-uusapan naman. Okay. Ganun. range? Mahirap naman yung Hindi, level na range. pa, Something hindi. ganun. Oo nga, Parang- parang pwede na. Yeah, basta yun na yun. Mm-mm. Oo nga. Mm, Kaya ano nga pa? nag-EQ tayo lahat, di ba? EQ. Wala tayong IQ. Tama! Aywa. Kasi tingnan mo, kung napapansin mo yun, kung parehong IQ na nagde-date, it will not work. Oo nga, tama. Kung parehong IQ matalino, they will not work. Kailangan yung isang matalino, yung isang medyo bopos. Parang Kailangan talaga opposite Parang- attract. may on. Oo, may. Oo, tama. Yeah. Oo nga, opposite attracts. Naniniwala na ako. Dati hindi ko naintindihan eh. Yeah, Ay, alam mo ako na. Yeah. Ngayon naintindihan ko na. Kasi before I dated someone na sobrang super the same, Smart? like super the same, like super common. Okay. What's the opposite of opposite? Opposite. Basta hindi kami ano? Napaisip ako. Sige nga. Mga walang IQ. Ang aga-aga naman kasi. Ang synonym ng opposite is different. So what's the opposite of opposite? Mga walang IQ. Ang dali lang. Different. Basta the same. Oo, Yun na yun. similar. Yun naman yung Yeah. kaibahan. Similar, yeah. Sobrang dami namin similarities, sobrang dami naming common interests. Parang it's almost like dating yourself. It Oo. becomes Wala so nang spark. boring. Mm. Yeah. Walang arguments. Parang, we have the same book. We have the same interest. Lahat na lang pare-pareho. Parang, sa umpisa, masaya. Kasi sobrang exciting. Ang dami nyo na pag-usapan agad. Parang you know each other so well. Pero, nagsawa din ng mabilis.
Alam mo yun? Parang like, why are you dating yourself, basically, right? Tama. Oo. Yeah. Mm-mm. Question pa? May mga pahabol ba kayo? Pwedeng medyo personal. Of course, go on. It's about you, Maki. Okay, go on. Oh no! Go on. Too personal yan. Ikat mo Hindi, na lang kasi ba pag too personal? No! No? Life is short. Let's do it. Yes, tama. Since you are in a 10-year relationship, what would you advise sa us na mga newlyweds Oh. na how to make our relationship longer, stays Ow. longer? Mhm. Like, you've said it already. Communication talaga. Mm-mm. Yeah, it's open communication and it's work all the time. There are times na you're gonna go down. So we're on a right track. Yeah. But 2 years pa lang din naman. Pero kailangan, may Kaya mga, nga, di ba? yeah, 2 years pa lang. And like I said earlier, change. For sure, you will change. He will change. Sa mga Ayoko mag-change. there will be. Sorry. There will be some Change is changes. constant. Yeah. Change is the only permanent thing in life. So, embrace the change. Right? And ako nagbabago din ako and I can feel it. Nagbabago yung interest ko, yung perspective ko and how I view life. And you have to say it. And may dumating din kami sa point na muntik na magkahiwalayan but you have to express it and say it. And then dahil hindi na pag-usapan alam mo yon. Dahil pinag-usapan nyo na kung ano yung kulang, then you know now how to deal with it. And I think at that point, because hindi siya napag-usapan. Pero nung napag-usapan na, okay, now we know. Now, how we can make it work. Yeah. At dahil kung mahal mo Yun. pang isa't isa, nagtatry kayo na i-work Oo. it out. Pero pag hindi nyo na mahal ang Exactly. isa't isa, pababayaan nyo na lang na maging gano'n na lang. Di ba? Yeah, exactly. Kasi nga nagbago di ba? Like I said earlier, may nagbago, and this is what we're lacking. And hindi siya napag-usapan. So now, minsan nakakatakot din sa pag-usapan Alam mo yun, para kasing pag pinag-usapan mo parang it will hurt the feelings, you know? Pero you have to talk it. You have to talk it out. Pag hindi mo pinag-usapan, then, yeah, it will be tough. Say it, you know? And kapag dumadating yung ganun challenges sa buhay, and walang exception, kahit yung pinakamatagal sa relasyon, lahat dumadating sa ganung challenges. Kasi nga, change is always there. It's always present. But commitment, you know, it's a work. It's work. It's a job. That's true. Tsaka isipin mo rin naman kasi like yung, also I guess aside from that, the care for each other. Yeah. Alam mo yun, parang isipin mo na, you just wanna take care of your partner. Yeah. I like that. I like that. I mean, I take care of him, he takes care of me, and we're there for each other kapag may sakit, yun naman yun. And for every day, you think about how you can take care of your partner. It's the little things. Kaya minsan nagtatampo ako pa rin nagluluto. Magluto ka na. Or else, mag-o-order ako. Wala siya Ay, mag-order, di ba? It happens. Kung siyempre may konting tampo ako, pero he just have to deal with it. You know? I get it. Minsan, tinatamad siya magluto, di okay lang. Wala kong hugasan. Isa pa yun, di ba? Win-win situation. Oo, Di correct. ba? Last question. Grabe. Sige. Yan yung kinakabahan kanina, di ba? Sige. Sama ka sa ano kasi. Last question na. Sige na. Kasi second, do you believe in second time around? Loving someone the second Yeah. time around? Talaga? Yeah. Ako hindi. Yung second time is you may nag-break na and Oo. then Getting back okay. together.
Yeah. For me, no, Mm. hindi. Iba Hindi pa. ako. Kasi pag once na, kasi ako, pag nagkaroon ako ng karelasyon, ginagawa ko talaga yung Mm. best effort ko. Meron akong Mhm. nakarelasyon na talagang tinatry niya, gino-ghost niya na ako. So, tinatry ko, Mhm. nagre-reach out ako. Mm. Pero later on, talagang wala. Wala na. So, wala na talaga. Pag umalis And then na bumalik ako, siya. oo, tinry niya rin Nagparamdam na siya. mag-connect. Tapos gusto niyang Aha. pumunta sa lugar ko. Sabi ko, no, we Okay. can just talk here. Sabi ko, mag-usap na lang tayo dito sa puntahan kita dyan. Ay, hindi. Kilala ko yan. Ako. Ay, hindi. Dito na lang Okay. tayo mag-usap. Sabi ko sa text na lang. Mm. Wala na. Ako, Pag ako na nag-give up, wala na. Hindi ah, ko na babalikan. Mm. ako, iba yung sagot ko sa kanya. I believe on the second, second, ano ba? Second Time time. around. Second time. chances. Yeah. Mm. Oo. Naniniwala ako kasi may lugar sa puso mo eh. Mm. Ewan ko, kahit may lugar, alam mo Pero, yun ba, kahit nasasaktan ka, kailangan, kinokontrol ko yung sarili ko na hindi na. depende naman sa ginawa yon. Yung Siguro, ginawa, siyempre, siguro. yung ginawa niya sa'yo, yeah. Yung ginawa niya sa'yo is Depende. unforgivable. Depende naman sa nagawa. Kung yung, depende sa situation. Pero sa akin, Siguro. naniniwala ako na it can happen. Yeah. Mm. Yeah. Parang Vicky Bello. Ay, oo nga. Ay, sobra nga ginawa sa kanya. Ano Diba? ba? Pagkatapos Sobrang sumaya. ano yan. Pagkatapos sumayaw, di ba? Oo. Diba? Sobra yun. Ayun, Parang hindi na sobra talaga na sa akin yun. yun. Oo. Ako, minulto lang ako eh. Siya, Siya, sumayaw sumayaw. pa. Diba? Ano ba? Ibang sample, Mac. Grabe yung performance level. Sabi ko, ganun din yung kapag sumayaw na, walang usapan yun. Wala balikan. Tama. Depende nga din sa Maglumuhod ka sitwasyon pa din. dyan. Okay, so, Saya. last kayo ba? Wala, di na question. What will be your last words about love life? Love Go, Ate life. Michelle. Ako talaga. Wala akong Mhm. Ako! About Okay. dating, about love life. Yeah. Love is a commitment. Yo! Yes. Yes. Commitment siya. So, pag pumasok ka dyan, gawin mo yung best effort mo para mag-work. Yun lang. Commitment siya. O yan, wala na yung nasa isip ko dahil sa earphone ko yun eh. Sorry ah. Sige, fine. Commitment. That's okay. Okay, ikaw, Ate Grace. Love life is about respect, communication, and trust to your partner. Tama. Tsaka, idadagdag ko lang din na, yun nga, yung na-i-post ko din sa FB na, kung wala kayong pagkakaintindihan, yung hindi kayo nagkakaintindihan, as a respect, sasabihan mo yung asawa mo in a private Tama. place. Yeah. Pero, sa public, you can defend your partner. Kasi siya ang forever mo, siya yung makakasama mo habang buhay, siya yung magiging your person, di ba? So, dapat i-defend mo siya kung meron mang hindi nagiging maayos sa tao dun sa asawa mo or sa partner mo. Kasi in the end, magre-reflect din yun sa relationship niyo. Yeah. Yun. Good. I like that. Maka-add ako dyan kasi hindi talaga ako pabor dyan sa mga nagpo-post sa social media tungkol sa relasyon. So, kasi kung mahal mo isang tao, kahit sa family, di ba, you don't have to let it out kung ano mga nangyayari sa buhay nyo. Kasi, syempre, respeto natin yung privacy. Tapos, kung gusto nating i-work pa yon kung gusto natin i-work pa yon edi wag muna natin yung social media, di ba? Wag muna. Wag talaga dahil para nandoon pa rin yung naghiwalay kayo with respect. Tapos, pag nagkita kayo, nire-respeto nyo pa rin yung isa't isa. Parang ganon. Di ba?
Para sa Tama. akin ba yan, Tol? Hindi, tol. Sorry, tol. Pero marami po, di ba? Hindi, Nakwento naman totoo. sa'yo yung Ah, iba, di ba? agree Sa, naman. Oo, tama. Hindi kasi maki-share ko lang din kasi yung kami ni Mitch talagang sinermonan niya ako. Sabi niya, ano ba? Bakit mo may sabi niya, nagsinsermon na siya. Talagang ating-ate na siya. Sabi ko, gusto ko siya. Eh, bakit mo pinupost? Ganyan. Sinermon na ako. Oo nga, sorry, hindi talaga. Sorry talaga, ayoko na talaga. Nagising ako Yun, isang natuto umaga. Tapos Ah. nakita Natuto ko ako. may mahabang post na siya. Binasa ko. Sabi ko, hindi Sa maganda Facebook. to. Oo, sa Oo. Facebook. So, sinabi ko, Tol, kumusta ka? Tapos, okay ka ba? Tapos, sabi ko, About sa ex? about kay Oo. babe. Ah, okay. So, ikukwento ko ba lahat? Ikukwento ko lahat? Okay lang. Okay May paalam lang. din ako sa kanya eh. Mag-boyfriend, Okay. girlfriend sila. So, nag-break sila. Tapos, kasi syempre, pag emotionally hurt ka, masasabi mo lahat. Tapos, nandito na ako sa Dubai. So, konti na lang yung nakakausap niya. Syempre, nandoon pa rin si Ate Shella niya na nakakausap niya. Tapos, although nasa States na rin si Shella na, di ba, Tol? Tapos, minsan nag-post siya, ang haba. Sabi ko, hindi maganda to. Tapos, di na nga, sabi ko, Tol, kumusta ka na? Tapos, nabasa ko to. Okay ka ba? Hindi, ganon. Tapos, sabi ko, ang tanong ko, gusto mo bang magkatuluyan pa kayong dalawa o i-end mo na to? Tapos, sabi niya, mahal mo pa ba siya? Sabi ko gano'n. Sabi niya, mahal niya pa rin. Gusto niya pa rin magkabalikan sila. Sabi ko, kung gusto mo magkabalikan sila, i-delete mo yan. Kasi, di ba, siya na rin nagsasabi sa akin na introvert din si Babe. So, sabi ko baka... Kung introvert ako, mas introvert siya. Oo. So, baka lalong ma-hurt. Tapos, lalong, alam mo na, syempre, wala na rin siyang, so, sabi niya, sige, Tol, dinilit niya na. Sabi ko, Tol, pagdasal na lang natin siya, ha? Anong date yun, Tol? Mga October, September na yun, no? Nung nag-usap tayo? Oo. Pero August, August. na sabi ko na sa'yo yun. Oo. Ano ba naman ng post? Hurtful talaga. Very hurtful. Tapos, sabi ko, sige, pagdasal natin, sabi ko, hanggang December 31, pagkatapos itong taon na to, pag hindi siya nag-text, wala na, wag na, tama na. Pero pagdadasal natin siya, okay? Hala, December. Binigyan niya kami ng deadline. Ikaw na magkwento. Ikaw na sumunod daw. Sige, tuloy mo. Tuloy Tuloy mo. Actually, yung question na yung second time around, dahil para sa akin yun. Hiningi ko lang yung opinion nyo kung agree kayo. Go on. Yun, nung April kami naghiwalay, tapos dahil yun sa work niya, kasi nga nurse siya. April During when? that time, What year? 2021, Okay. pandemic. Okay. So, napaka, diba, disastrous yun pa sa buong, wala kaming time, so naghiwalay kami. April, wala, sinarili ko lang yun. August na ako nag-confide sa mga close friends ko. Isa na doon si Mitch, tapos yung family ko din, August. Talagang, ayokong malaman nila. Tapos, yung habang constant kami nag-uusap ni Mitch, pag-pray natin, tapos, by, next year, kung hindi pa rin siya, sa August yun. So, December na. Tol, kamusta? Sabi ko, wala. Ganun pa rin. Sige, pagka, bigyan pa natin, may 1 month pa tayo. Let go mo na, ha? Para maka-move on ka na. Siyempre, ang hirap din, di ba? Kung paano mo i-move on yung buhay mo na. Nag-hold on ka dun sa past mo. So, 9 months. Tapos, sakto, December 31, nag-message siya ng Happy New Year. Sabi ko, ang lakas mo, Tol. Lakas mo sa prayers. Patapos na yung araw. Oh my gulay. Patapos na yung Ito yan, yung araw. husband mo ngayon. Oo. Tapos, naging constant na ulit siya. So, noong January 27, rekindle our relationship. Oh. Tapos,
After 6 months ng 2022, prenup na namin, June. Then December of 2022, wedding na namin. Ayun. Aww. Sure, 29. Oo. Sorry, kinurik niya ako. 29 daw yung nag-rekindle kami. Wow, very nice. Alam niya. 27. Naalala niya. Yun. I love that. Nakattend Oh. ako na wedding niya. Very nice. Na-surprise. Sinurprise ko siya. Ano year yan? Sa, nung 2022. December 2022? 2022. So, nasa Pilipinas ka noon? Umuwi ako. Oh. Tapos, kunwari, wow. December 17 yung kasal mo, tol, di ba? Wow. So, Oo. dumating ako December 15 o 16. December 16. Hindi ko alam. Oo, Wala, dumating hindi ka ako na December nagsasabi. 16. Minessage ko agad yung iba namin tropa. Sabi ko, gusto kong i-surprise Surprise. si Gara. Sabi kong gano'n, sunduin niyo ko rito. Bulacan pa siya. Ganun. Tapos nagtatago lang ako dun sa kotse. Hindi talaga ako nagpapakita kahit kasal niya. So nakikita ko na siya. Aha. Nung picture na, bride with friends. Tsaka kami pumunta doon. Oo. Pagtingin niya, nagpagupit ako, may cleaning buhok ko, parang buhok niya. Pagtingin niya, Aha. nagdalawang look siya. Aww. Ayoko nga umiyak sa sa wedding Uh-huh. ko. Ayoko umiyak. Sayang ang Pinayak makeup. niya ako. Ang Oo. saya. Kasi yun yung usapan Aww. namin pag ikakasal ako. Sabi ko, ikaw yung magiging wedding Wedding singer singer. namin. So, kumanta ka Eh, sa hindi Kumanta ako reception. sa reception. You ang Oo. kinanta ko. Oh. You were the one? Tapos Hindi, pa? yun ni Rizal Nava. Yun ni Basil Valdez, tas ni-revive ni Rizal Nava. You give Hindi ko me maalala. the strength to will to keep on. Google ko mamaya. Ay, Oh, yeah. Alam ko na. Alam ko na. Ayun. I love that Sobrang na-appreciate story. ko yun. Na-appreciate ko yung pag-surprise ni Mitch. Dabital. Ayun. Yeah. See? Believe in second time around. Chances. Love is sweeter. Yeah. Depends on the Yes. situation. Oo. Kasi iba naman yung Tama. sitwasyon nila. Time lang talaga. Ang love language niya ay time. So, nawalan lang ng time si Babe. Pati ako nakiki-Babe, di ba? Babe nating lahat. Babe, balik ka. Hi ka. Hi. Babe, hi. Hi, Ay, hindi ka babe. makita. Hi, babe. Hi. Nagre-review Sana kasi all. siya. Yeah. Review for what? NCLEX. Oh, that's nice. Para maging PR or... PR din siya. Oh, may PR ba sa Dubai? Wala, kaya nga ako nagpunta Oh, okay. dito eh. So, para saan ang NCLEX? Are you applying somewhere? Oo. Oh, okay. Siya. Oo. Kasi yung Okay. family niya rin nasa abroad na din. I see. Well, best of luck. Good luck sa plans, future plans, and more powers to you both. Successful marriage and Oh, no. forever. Road to forever, di ba? Thank you. Oo nga. Thank you so much for sharing your love story. Thank you for spending your 1 hour and a half with us. Thank you for saying yes. Oo nga, no? Ever. Pwede naman mahaba, pwede unlimited, di ba? Ayun pa yung thank you. kabado Kabado pa siya niya. Hopefully Ay, you can... ng kamay ko. Baka next time mag-visit ka dito sa Toronto, Canada. Let us know para... Oo nga, Para kasi masaya. yung isang ate niya, One nasa day. Canada, babe. Nasaan? Sa Ontario pala yung... Malaki ang Ontario, mga 10 Saan times sa ng Ontario? Philippines. Oh. Ontario kami. Goderich daw? Hindi ko alam. Woodbridge. Goderich? Goderich. Goderich, yan. Hindi ko alam yun. Google mo, Sa mga walang Ontario. IQ. Goderich nga, may Goderich. Oh my gulay. Oh my Goodrich? Ah. Saan yun? Oo. Malayo? Tawag Malayo? ko, hindi ko alam saan to. Wala. Countryside? Oo, Super. malapit sa dagat. Okay. Okay, well then, we'll see you one day.
Yeah. maybe nga. virtual again. Nice meeting you, Maki. Nice to meet you, Ate Grace. Salamat sa sharing. Salamat sa oras. Salamat for being good friend with Ate Michelle. Without Ate Michelle, we're not gonna meet you. So, thank you, Ate Michelle, then, for Oo for nga. pushing this. Siya ang pinakamakulit kong guest. So, salamat na Oo marami. Oo, Push mo last pa year yan. na pa ako sinasabihan eh. Ayoko talaga. Kabado siya palagi. Ah. Tapos, Sabi ko siya na nga ang manager ko ngayon eh. Siya na nag-organize. sabi niya, manager/coordinator. Oo, siya na. Oo nga. Dami ko ng papel. Although Thank sabi- you din, Maki, for being a good friend to Mitch. Yeah. Very grateful. She's a good blessing Ow! to our Oo kitty nga. friends and to me. Yeah. Salamat na marami. Mm-mm. Ano, pa-tribute ba Oh. to? Di pa ako mamamatay, ha? Ano ba yan? Huwag ka naman ganyan. Sige na. Maraming salamat guys for watching. Salamat for guesting. Ate Grace, Ate Michelle. Thank you so much. If you guys haven't done yet, please do like, subscribe, follow, and share para marami pa tayong episode. Thank you for the support and thank you for lahat na magko-comment sa video na ito. Sending you some love, joy, and peace.